Good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Nagdidiwang po ang Pilipinas dahil nakakulong na po ngayon at base sa warrant of arrest si Jason sa ito po non-bailable. Wala pong piyansa. Pero ako naninindigan ako. Sinabi ko ito sa nauna kong video kahapon na baka typo lang kasi ang alam natin itong kaso ni Jason sa available po yan dahil hindi naman po reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong yung kanyang krimen na naginawa, no? Anyway, kung ano yung karapatan niya, dapat ibigay natin yan, di ba? Kung nagkamali lang ang korte dyan, kasalanan nila yan. Hindi kasalanan ni PBBM yan. Ang tanong ngayon, ito since si Sara Duterte mahilig naman dumalaw sa mga bilanggo, marami nagtatanong sa mga dilis. Dadalawin kaya ni Sara itong fake news peddler, itong dilis, kakampi nila, kasabot nila na si Jason Sa. Kasi si Sara Duterte, kumpirmado, dinalaw si Arnie Teves. Hilig ni Sara sa mga mga nakabilanggo And sinubukan dalawin si Ramil Madriaga, pero hindi siya hinarap ni Ramil Madriaga. At kinumpirma mismo yan ng NBI. Sabi niya, hindi niya raw dinalaw yan si Ramil Madriaga. Pero nabulgar, no? Kung nagbabasa kayo kay Pebbles Talakera, no? Yung mga revelasyon doon ni Pebbles Talakera, kung ano yung purpose, bakit dinadalaw kasama ng Attorney Joyce dapat ba yan? Itong si Ramil Madriaga, kesyo meron daw mga programa para sa mga anak na mga preso dyan sa parte na yan ng kulungan. Kung may programa kayo, bakit hindi nyo lahatin, di ba? Dumalinaw naman yan, ang purpose niyan ay, number one, aregluhin si Ramil Madriaga na wag magsalita. Si Arnie Teves, ano ang purpose? Yun ang tanong. Ano ang purpose siya kay Arnie Teves? Ano ba yung kaso ni Arnie Teves? Mabigat yung kaso niyan. Allegedly, kung bakit siya nakakulong ngayon, dahil siya ang nagpatsugi kay Digamo. So, may mga spekulasyon ngayon na hindi kaya si Arnie Teves ang i-hire ni Sara Duterte na tsutsugi kay Presidente. Sabi ng mga dilis tanga ka talaga ka coffee Paano tsutsugiin ni Arnie Teves yan nakakulong na nga yan? Oops! Hindi mo alam, maraming tao sa labas yan. Isang ganyan lang yan. Isang utos lang yan. Siyempre may connection yan, may access yan. So, posible yan posible. Yan po yung mga teorya. Kaya dinalaw po ni Sara Duterte si Arnie Teves, though palusot lang yan dahil supposedly si Ramil Madriaga ang dadalawin niya pero hindi siya hinarap para hindi siya mapahiya, dinalaw niya rin si Arnie Teves. So, baka yan ang kaniyang iha-hire para ipatsugi ang ating presidente kasi ang NBI mismo ang nagsasabi, nakikipag-usap po yan. May kinausap po yan na assassin na gagawa doon sa kanyang threat, sa kanyang grave threat laban sa presidente, kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay Speaker Martin Romualdez. Parang tumatagaktak yung pawis natin. Grabing init talaga ngayon ka-coffee, no? Ang tanong ngayon, total, itong si Jason Sa may acute daw pong karamdaman. Natawa talaga ako dun napanood ko yung video kay Jan Consulta. Meron daw po siyang acute na karamdaman. Ano yung acute na yan, ka-coffee? Acute asthma. Hindi natin tinatawanan yung mga asthma, no? Pero meron daw pong acute asthma yang si Jason Sa. Jason Sa na pala ang pangalan niya ngayon. Meron daw pong acute asthma at meron daw pong COPD. Nung dinatnan sa bahay nila dyan sa Davao, kasi biniyahe pa yan mula sa Davao del Norte Davao del Sur, no? Ang lakas-lakas pa siya nang pinuntahan siya ng NBI. Tapos, nung dinala na sa Maynila, hindi na po makahinga. May video ka-coffee, may inhaler pa no? Talagang nilabas pa yung inhaler, pinakita at nahirapan na po yan at isinakay na po sa wheelchair. Parang ang hirap naman paniwalaan yan Acting na naman yan ni Jason Sa. Biglang isinakay sa wheelchair at biglang nahirapan huminga. Dahil po sa kanyang acute na karamdaman, parang parang sanay na kayo dyan Gloria style po yung galawan na yan ni Ramil Madriaga, pero akala nila uubra po sila dyan. Hindi po kayo uubra dyan. Kumbaga, yung gimmick nyo na yan, palyado na. Alam na ng taong bayan kung ano yung purpose nyo, bakit nyo ginagawa yan. Pilit kayong sinusubukan takasan yung pananagutan. Parang si Sara Duterte na takas sa pananagutan niya.
sa kanyang responsibilidad, sa kanyang dapat pagdusahan dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kunyari, sakit-sakitan, mala Gloria. 'Di ba? Ganyan ang style ni Gloria. Yan din po yung style ngayon ni Jason Sa. So ang tanong, kailan dadalaw si Sara Duterte? Hindi natin alam kasi pag dumalaw yan, patago. Pero eventually, mabubulgar din po yan. 'Di ba? Karma is real. Isa si Jason sa pinaka-kinakarma ngayon. Bukod kay Mike Defensor, let's si Mike Defensor, kakasuhan na rin po yan ng NBI. Aray mo, pakak talaga yan, oh. Ang karma nyo, sunod-sunod na. Sige, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating ka-coffee. Sobrang init, kahit naka-aircon na tayo, no? Ang tagal din lumamig, no? Pero sa gabi, okay naman. I-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in my next video. Bye-bye.